Mga kaibigan, narito ang kasaysayan na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Narito ang kwento ni Lala. Simpleng babae lamang ako, mapagmahal at maunawain. Pero hindi naging sapat yun para maging masaya ako sa pag-ibig. Dahil lahat ng lalaking minamahal ko, iniiwan lang ako. At dahil doon, nagpasya na lamang akong mag-focus sa trabaho, pag-aaral, at pag-aalaga sa anak ko sa pagkadalaga. Lala, kumusta naman ang pag-aaral mo? Okay naman po yung mga grade ko, tita. Pero, nakapagod na ako. Kaya mo pa bang pagsabayin ang pag-aaral sa pagtatrabaho doon sa mall? Sa totoo lang po, iniisip ko na nga na mag-drop ng subject. Ay, hindi ko kasi kaya pagsabihin yung pag-aaral at pagtrabaho. Kailangan ko kasi magsipag sa trabaho para sa anak ko. Eh, kung sa bagay, desisyon mo yan. Alam mo kung ano mas makabubuti para sa iyo. Ay, siya nga pala. Kumusta naman ang anak mo kay Renz? Maayos naman po siya. Inaalagaan siyang mabuti ni Ate Lumi. Ay, tita, nung isang araw, tinawagan ko na yung kapatid ko. Kukunin ko na uli sa kanyang anak ko. Pwede ko po bang isama ang aking anak dito sa bahay? O naman, pwedeng-pwede yun sa akin. Naiintindihan ko na kailangan din ng anak mo ang kalinga ng tunay niyang ina. Teka, nagriring ang telepono. Sandali lang, Lala, ha? Sasagutin ko lang. Hello? Sino ito? Si Lala ba? Sandali, ha? Lala! Oh, Si Renz. thank you. Hello, friends. Ako nga to. Napatawag ka. Magmumusta lang. Siya nga pala, ang anak natin. Ayos naman siya. Naaalagaan ko mabuti ng kapatid ko. Ay siya nga pala. Isasama ko na yung anak ko kina tita. At saka, balak ko na nga rin tumigil sa pag-aaral. Para magkaroon ako ng time kay Miley. Kasi trabaho ko sa mall. Lala, pwede ko bang mabisita ang anak ko? Namimiss ko na kasi siya eh. Ano, pwede ba? Oo naman. Pwede. Karapatan mo yun. Ikaw ang tatay. Anong oras ang pasok mo sa mall ka nagtatrabaho? Doon sa malaking mall sa EDSA, 9 a.m. ang start ng duty ko. Bakit mo naman naitanong? Wala lang. Gusto lang kitang puntahan. Okay naman yun sa akin, pero dahil sa bawal papasukin sa employees lounge yung mga bisita di doon ka na lang sa labas maghihintay. Ayos lang sa akin yon. Magkita tayo bukas ha. Hihintayin kita. Okay, sige. Baby background. Friends, tignan mo, masayang-masaya at bibong-bibo ang anak natin. Oo nga eh. Ang cute ng anak natin. Alam mo, Lala, nagpapasalamat ako sa iyo kasi pinayagan mo akong makita at makasama ang anak natin. Simula nga nung makita ka ng anak mo, lalo siyang sumaya at sumigla. At saka, syempre, gusto ko rin maranasan ng anak natin ang pagmamahal at kalinga ng kanyang ama. Nabalitaan ko nga pala na pagkatapos nating magkahiwalay, nagkaroon ka ng boyfriend. Si Ryan? Oo. Kasamahan ko yan sa fast food chain na pinagtatrabahuan ko dati. Pero, nag-breaking kami. Ayaw kasi sa akin ng mga magulang niya kasi nadalagang ina ako. Ganun ba? Oo. Nung una talagang masaktan ako. Dahil nga, sa pag-break namin, mahal na mahal ko siya. Pero, natauhan din ako. At natanggap ko rin na hindi na siya babalik. Kaya ayun, kinalimutan ko na rin siya. At ito nga, makalimutan ko na nga siya talaga. Mabuti naman kung ganun. Sa mall, may naliligaw ba sa'yo? Oh,
Wala. O ikaw naman. Pagkatapos ng 4 na taong relasyon natin, ano na naging balita sa'yo? Ayun. Simula nang iniwan mo ako, sinikap ko na lang maghanap ng trabaho. Hindi ako sumuko. Kahit nahirapan ako sa paghahanap kasi nga high school lang ang natapos ko. Yung love life mo. Love life? Wala. Binatang-binata to. Umubuti naman kung gano'n. Lala, patawarin mo ako kung puro hirap ang ibinigay ko sa'yo nung panahon magkasama tayong dalawa. Patawarin mo ako kung naging pabaya ako dati sa inyo ng anak natin. Kaya nga ito, sobra ko talagang pinagsisisihan yun. At gusto kong bumawi sa inyo matuna. Alam mo, masaya ako kasi nagbago ka na, Lens. Kaya huwag mo nang intindihin pa yun. Matagal na kitang pinatawad. Basta, makakaasa ka sa akin na magiging katuwang mo na ako sa pagpapalaki sa anak natin. Tutulungan kita sa mga gastusin at iba pang mga pangangailangan niya. At saka nga pala, Lala, Ano yun? Bakit? what if kung magkabalikan tayong dalawa? Oh, ba't ang asim na naman yung mga host ko? La, huwag mo na akong pansinin. Bakit ba kasi? Inasal ka na naman ba ni na Ellen at Mark? Hindi. Si Lala, si Lala. Ha? Bakit? Anong ginawa sa'yo nila? Wala. Uy, wala pala eh. Manny, sabihin mo nga sa akin, pangit ba ako? Wala ba akong appeal? Ano ba yung pinagsasabi mo? Guwapo ka kaya? Para kayo mo ba, i-hire ka ng mall na to kung pangit ka? Oh, Pero bakit hindi niya ako pinapansin? paano ka nga papansinin? Torpe mo. Ha? Kung nililigawan mo na ba siya, di matagal na sanang tapos ang problema mo. Kasi, Manny, nahiya ako eh. Wala pa akong lakas ng loob para manligaw. Eh, di magdusa ka. Hayaan mo na lang mapunta sa ibang lalaki si Lala. Don't worry, Isko. Ay, Nandito naman ako eh. Ikaw pala, Helen. Teka, nagpapakyut ka ba dito kay Isko? Bakit? Masama ba? Higad ka rin eh, no? Higad ko ba higad to? May asawa ka na, di ba? Oh, Balak mo pang gawin kabit si Isko? loko ka ha? Oy, ikaw, Manny. Tirisin ko yung ano mo. Mahanya ka talaga kahit kailan, Helen. Oy, Isko, kung ako sa'yo, Ha? kalimutan mo na yan si Lala. Bakit? Balita ko kasi, nagkabalikan na sila nung ex niya. ex? Oo! Yung lalaki nakabuntis sa kanya. Sa bagay. Sa gagay, sorry. Nakabuntis sa kanya. Kung sa bagay, dapat lang sila magkabalikan para naman hindi nakawawa yung anak nila. Huwag ka pa rin. Lala! Lala! Lala, buksan mo naman tong pinto. Mag-usap naman tayo. Sorry na. Huwag ka na magalit sa akin. Lala! Ako ba, Renz? Lala, sorry na. Huwag ka na magalit sa akin. Ilang beses mo nang sinabi ang salitang sorry sa akin. Pero ano, palagi na lang tayo nagtatalo. May mga bagay din tayo hindi pinagkakasunduan. Hindi ka ba nagsasawa sa sitwasyon natin? Tuwing nagtatalo tayo, palagi mo na lang inuungkat yung pangiiwan ko sa'yo dati. Oo, mali ako. Mali ako nang ginawa ko yun. Pero nakaraan na yun eh. Hanggat maaari, ayoko nang bumalik pa sa nakaraan. Nasasabi ko lang naman yun kasi sobra talaga ako nasaktan sa ginawa mo yun sa akin. Ika nga, kala ko ba magsisimula ulit tayo? Bakit hanggang ngayon, hindi mo pa rin matanggal-tanggal dyan sa isipan mong nakaraan? Sorry na. Hanggat maaari, ayoko sabihin to sa'yo eh. Pero tingin ko,
Siguro dapat na tayo mag-break. Pero, Lala, Hindi rin tayo magiging masaya kung palagi tayo nagtatalo. Kung palagi tayong bumabalik sa nakaraan. At saka, Renz, may pagtatapat ako sa'yo. Wala na akong nararamdaman na pagmamahal sa'yo. ano? Bakit ka nagipagbalikan sa akin kung hindi mo pala ako mahal? Ginawa ko yun sa pag-aakala matututuwa kitang mahalin. Kaso nagkamali ako. Wala na talaga. Ayoko namang dayain ang sarili ko na mahal pa rin kita, kahit di naman. Talaga bang magipag-iwalay ka na sa akin? Kasi kung desidido ka talaga, wala na akong magagawa. Talaga namang pilitin kita. Buo niyang desisyon ko. Siguro kailangan talaga natin na mag-break. Sayang. Gusto ko po naman sanang isalbang relasyon natin para sa ating anak. Huwag kang manghinayang doon. Kahit magsama pa tayo, kung wala naman tayo pagmamahal para sa isa't isa, hindi rin tayo magiging masaya. Masubukan ko nga itong pregnancy test kit. Mahalang na. Makahihinang. Kunting tatak lang ng ihi. Ayan. Ano kaya magiging resulta? Sana 2 guhit yung lumabas. Oh my God. 2 guhit ang lumabas. Ibig sabihin, namuntis ulit ako ni Renz. Kailangan malaman niya ito. Hello, Lala. Renz, buti sinagot mo ang tawag ko. Pwede ba? Huwag ka nang tatawag pa sa akin. Nakaka-istorbo ka eh. Kaya lang ako tumawag para sabihin sa'yo, buntis ako. Ikaw uli ang tatay ng dinadala ko. Hindi ko anak yan. Ano ba? Anak mo ito? Kahit anak ko pa yan, hindi ko yan pananagutan. Akala ko ba nagbago ka na? Ako ang dapat magtanong yan sa'yo eh. Ikaw ang hindi nagbago. Ang buong akala ko, tayo na. Pero iniwan mo ulit ako. Kaya ano pa ini-expect mo sa akin? Ang matuwa pa sa ginawa mo? Dahil nakipaghiwalay ka na sa akin? Bahala ka na sa buhay mo. Wala na akong pakialam sa'yo. Hindi naman ang gano'n. Isko, ano ginagawa mo rito? Namamasya lang. At saka para na rin mangumusta. Halika, pasok ka. Salamat. Ay, may dala nga pala akong pasalubong sa'yo. Ito. Ito, salamat. Nag-abala ka pang bumili ng manggang hilaw at bagoong. Alam ko kasi yan ang pinaglilihan mong pagkain. Kumusta? Okay naman. Mukhang malungkot ka eh. May problema ka ba? Wala. Siya nga pala, bakit hindi ka na pumapasok sa trabaho? Nakalive ako ng 1 linggo. Si Ellen pala, nag-resign na sa trabaho. Break na rin kami. Alam ko, may chismis na sa akin yan ni Manny. Ano? Pananagutan ka na ba ni Renz? Ha? Hindi eh. Ayaw niyang harapin yung responsibilidad niya sa amin ng anak niya. Ganun ba? Sama talaga ng lalaking yun. Lala, kalimutan mo na si Renz. Walang kwentang lalaking yun. Okay lang sa akin yan. Hindi ko rin naman siya mahal. Sorry nga. Bakit ka naman humihingi sa akin ng sorry? Kung hindi lang ako naging dolphin nun, sana tayo na bago pa kayo. Bago pa bumalik sa buhay mo siya. Sana tayo na bago pa bumalik sa buhay mo si Renz. What if kung sabihin ko sa mga Lala na ano bakit hindi tayo magsimula? Bilang ano? I mean,
Kung, kung sabihin ko sa'yo na ano, Na mahal mo ako. exactly. Hmm. What if I tell you na mahal kita? Tatanggapin mo ba ako? Gaano mo ba ako kamahal? Mahal na mahal kita. To the extent na handa akong maging ama ng mga anak mo. Talaga? Gagawin mo yun para sa akin. Oo naman. Lahat gagawin ko para lumigaya ka lang. Ganun kita kamahal. Lala, bakit hindi mo subukan na mahalin din ako? Para mapatunayan ko sa'yo na nagsasabi ko ng totoo. Sige. Ha? Susugal ako sa'yo. Sugal. Halika nga rito. Anong kartada? Tunay na pag-ibig ay makikita sa tamang tao, sa tamang panahon, at sa tamang sitwasyon. Huwag tayong magdamdam sakali bang magkamali tayo ng taong minahal noon. Dahil darating din ang tamang tao na siyang magpapasaya sa atin. Matuto lamang tayong maghintay. Baka nagsiganap, Phil Cruz, Susan Robles, Junel Benamin, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho, at Rosana Villegas sa papel na Lala. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mudia. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.